Si Maria ay isang simpleng may bahay na nakatira sa isang maliit na bayan sa Visayas. Siya ay may asawa at 2 anak. Dahil sa hirap ng buhay, napilitan siyang magtrabaho sa ibang bansa bilang isang domestic helper upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa kanyang pagtatrabaho sa ibang bansa, may mga kwentong nagsasabing naging caregiver siya sa isang matandang lalaki na di umano'y isang aswang. Dahil sa kanyang matagal na pakikisalamuha sa matanda, siya rin ay nahawa at naging aswang. Pagbalik niya sa Pilipinas, unti-unti nang nagbago ang kanyang ugali. Isang gabi, habang wala ang kanyang asawa, nakaramdam si Maria ng matinding gutom na hindi kayang punan ng ordinaryong pagkain. Sa ilalim ng mahigpit na pagkontrol ng kanyang bagong anyo bilang aswang, pinatay niya ang kanyang 2 anak at niluto ang mga ito para kainin. Pag-uwi ng kanyang asawa, napansin niya ang kakaibang kilos ni Maria at hinanap ang kanilang mga anak. Natagpuan niyang wala na ang mga ito at natagpuan din niyang may mga kakaibang pagkain sa mesa. Sa pag-uusisa ng asawa, napagtanto niyang ang mga niluto ni Maria ay ang kanilang sariling mga anak. Sa galit at pagkabigla, sinugod ng asawa si Maria at tinaga ito sa mukha gamit ang isang malaking itak. Bagamat nasugatan, nakatakas si Maria at mula noon, tinawag siyang Maria Labo dahil sa malaking sugat na naghiwa sa kanyang mukha. Ayon sa alamat, si Maria Labo ay nagpatuloy sa kanyang pagiging aswang at naglibot sa iba't ibang lugar sa Visayas at Mindanao, naghahanap ng mga bagong biktima. Ang kanyang kwento ay naging babala sa mga tao, lalo na sa mga kabataan, upang mag-ingat sa gabi at iwasan ang mga kakaibang tao sa paligid.